Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Okay, so ito nagbabalik tayo muli mga kababayan at ngayon pag-usapan natin ito pong si Senator Marcoleta at si Cayetano mga kababayan ay posible pong makasuhan ito mga kababayan. No, at ang ito pong naging hearing nila sa Senado ng Cayetano Black mga kababayan ay tinawag po na bogus mga kababayan. Ayan, palakpakan natin ang mga ginawa nila po dyan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so wala tayong microphone ngayon mga kababayan. At ngayon lang ulit tayo nakapag-gawa ng ating reaction video. At ngayon pag-usapan natin, grabe po mga kababayan, ito po palang flood control hearing na ginawa nila Cayetano mga kababayan ay bogus po. Kasi nga nagpatawag na po ang minority block, bagong na pala, majority block na pala mga kababayan. Itong si Acting Senate President Win Gatchalian, sinabi na po niya nung nakaraan na wala pong pasok mga babayan, pero pinilit pa rin po nila netong sila Cayetano at Marcoleta na magsagawa ng kanilang hearing. Kaya naman yan po ay talagang isiniksik nila mga kababayan. Imagine ninyo 3 araw hindi pumasok, tapos biglang papasok sa Senado, maghi-hearing. Grabe na mga kababayan. Ito pong Senate Flix. Lugi na yung ibang mga gumagawa ng mga content kasi matindi po ang nangyayari dito sa Senate Flix. Okay, so pagpasensyaan nyo na muna itong ating recording ngayon. Pero ito, pag-usapan natin itong balita na to, Yung hearing po nila, mga kababayan, ay bogus daw po. Okay, so ito, umpisa natin. Let's go. Bogus o peking hearing ang isinagawang pagdinig sa flood control scandal ng paksyon ni Senator Alan Peter Cayetano ayon sa grupo ni Win Gatchalian. Ayan. Palakpakan natin ang kalokohan nila. Bogus daw mga babayan, Nag-abiso rin silang tuloy sa Lunes ang kanilang Senate Blue Ribbon Committee hearing. May report si Sandra Aguinaldo. Ito yung totoong Senate Blue Ribbon. Yun sa Lunes mga babayan. Kasi kung papansinin natin, ito opinion ko lang mga babayan. Dun sa ginawa nila na yan, talagang ininsist lang talaga nila na maipasok po. Etong 18 Marines na to. Kasi matagal na nilang ini-insist yan Kasi nga, yung statement ng 18 Marines, mga kababayan, kung titignan natin, talagang gusto nilang idawit. Yung Pangulong Bongbong Marcos. Yun yung nakakatuwa sa kanila, Talagang pinagpilitan nila. Diba? Kaya nga, ganyan yung ginawa nila. Pinilit nilang makuha po ang majority. Pero simula po nun, puro kaguluhan na nangyari sa Senado. Para naging circus. Tuloy natin. Katapos ng 1 taon. Alam po ba ninyo? Ang Blue Ribbon Committee hearing sa flood control scandal ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano kanina, tinawag na bogus o pekeng hearing ng grupo ni Senador Win Gatchalian. Wala raw itong basehan sa Senate rules, calendar o maging sa otoridad ng Senado. Isa lang daw itong makasariling palabas ni Cayetano para manatiling nakakapit sa kanilang mga posisyong na wala na sa kanila sa valid na regodon ng Senado kahapon. Yan, mga kapit tuko kasi mga kababayan, Kung matatanda natin, ginawa rin po yan, netong si Cayetano. Nung siya po, ay Speaker of the House, mga kababayan. Ganyan-ganyan din yung kanyang ginawa. Kaya nga sabi niya na nakaraan, huwag niyong ipapadlak ang Senado. Bakit? Kasi ginawa na rin po niya yan Di ba? Ginawa niya yan sa Kongreso.
Pinadlock po niya yung Kongreso, pinatayan ng kuryente, pinatayan ng wifi, mga babayan, no? So, takot siya. No, takot siya sa sarili niyang multo. Nang palitan ang liderato ng Senado kahapon, si Senador Erwin Tulfo ang naging chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee at iniurong niya sa Lunes ang pagdinig sa flood control scandal. Yan, Lunes. Pero hindi yan kinikilala ni na Cayetano. Sabay Nako. giit na si Senador Pia Cayetano pa rin ang chairperson ng komite. Sa Nako, sila pa rin daw, mga kababayan. No? Talagang ini-insist pa rin nila, no? Pinagpipilitan pa rin nila, no? Talagang kapit-tukutong mga to, no? Nakita niyo yung ginawa after nilang napakanta yung yung 18 Marines, biglang until further notice na uli, no, yung hearing ng ng Blue Ribbon. Ang kulit lang, 'di ba? Sa kabila niyan, naglabas ng abiso ngayong araw ang Senate Blue Ribbon Committee ni Tulfo na tuloy sa Lunes ang hearing. Oh. Inimbitahan pa nga nito ang 18 dati umanong Yan. sundalong tumestigo sa pagdinig kanina. Ang Ito Malacanang maganda dyan, no? A-attend kaya? Ha? Etong 18 Marines na to. A-attend kaya yan? Malamang. No, pupusta ako, hindi a-attend yan. Hindi a-attend yan. O, kasi yun lang naman yung gusto nila eh. 'Di ba? Yung magsalita manumpa sa Senado, sa Blue Ribbon, no, sa harap ni Marcoleta. So after nun, mga babayan, wag na nating asahan sisipot yan. No, dyan po sa Blue Ribbon, sa Lunes, mga kababayan. Malabo yan. Malabo yan. Hindi aatin yung mga yan. ang kinikilala ang palitan ng liderato ng Senado kahapon. Kinilala na po natin ang liderato ni Nako. acting Senate President Sherwin Gatchalian. Yan. So, kung ano Kinilala na po ng Malacanang, mga kababayan, no, na si Senator Win Gatchalian, no, ang pro tempore ngayon, ang acting Senate President, mga kababayan. No? Kaya takot na takot. No, takot na takot sila magkaroon ng plenary session, mga kababayan. No, kasi natatakot sila. No, na doon magkakabotohan eh. 'Di ba? Kaya imagine ninyo, 3 araw hindi pumasok, no? Senator ng Facebook Live. naman po ang kanyang ibibigay na mensahe sa ehekutibo, yun po ang ating kikilalanin. Para maayos ang gusot sa Senado. Yan kinikilala po ng ating Pangulong Bongbong Marcos etong si Win Gatchalian, mga kababayan. Handa raw ang Pangulong magpatawag ng special session ngayong naka-adjourn ang sesyon. Yan, special session. Yan ang kailangan, mga babayan, no, para mapatalsik. No, etong si Cayetano. Dapat maipon yung para kung special session man, Oo. tuloy-tuloy, no? Tuloy-tuloy maaprubahan lahat 'yon. Yun. Sabi naman ni Cayetano, peking acting Senate President ang sinusuportahan ng Malacanang. Sino legitimately elected Nako. Senate President? Nasa harap niyo. Sino ang susundin nyo? Yung peke na acting Senate President Nako, o yung sinasabi ng ating konstitusyon So, na Senate President? oh, di ba meron namang lumalabas na, no, na yung 12 po, mga kababayan, no, ay legit po na pwedeng bumoto, no, ng pro tempore o acting Senate President, mga kababayan. Imagine ninyo, bago nag-adjourn yung session, no, hindi sila pumasok, tapos bigla sila nagpa Blue Ribbon hearing, yung bogus. Di ba? So Malacanang, yun lang advice ko sa inyo. Nako. Hintayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung special session. Alam nyo, niloloko na lang kayo ni Cayetano. No? Pinapaikot-ikot na lang kayo niyan. Ako honestly sasabihin ko sa inyo, hindi ako fanatic ng mga taong bukang bibig, Bible verse, bukang bibig, salita ng Diyos. No?
naniniwala tayo sa Panginoon, pero hindi ako fanatic. No, hindi ako fans ng mga ganong klaseng tao. No, na bawat bukas ng bibig nila Bible verse, bawat bukas ng bibig nila salita ng Diyos. Bawat sasabihin nila sa Panginoon, sa Diyos. Hindi ako fan ng ganun, mga kababayan. Pero ako naniniwala ako sa Panginoon, no? Sa Diyos natin. No? So, bahala na ang Diyos sa kanila, no? Sa mga ganitong klaseng tao. Sabi ni Cayetano, panay ang meeting ng Gatchalian Block sa Malacanang. Tingin niya coordinated ang pagbakante ng posisyon sa Senado kahapon. Nako. Ang nangyari sa Senado ngayong hapon ay naaayon sa batas at rule of law. Yan din ang ginawang aksyon ni dating Senate President Franklin Drilon na nagdeklara siya noong Ayan, 2015 ng quorum ng 12. Nando doon sina Senator Alan at Senator Pia Cayetano. Wala naman naging pagtutol dito, wala naman naging ginawang aksyon na sinabi. Diba? Maangan sila, kunyari, di nila alam eh. Doon sila pareho. Pa sa Korte Suprema. So yan ang nasusunod na jurisprudence ngayon. Ang Integrated Bar of the Philippines naniniwalang Eto lawful pa. at valid ang sesyon kahapon. Applicable daw ang Avellino versus Cuenco ruling na naging batayan ng quorum ng 12 senador kahapon. Yan mga kababayan, IBP na po ang nagsabi. Ito, nagbabala po. No, itong si Senator Erwin Tulfo na kung saan ay ipaa-aresto po. No, ang magkakasa ng peking hearing sa Senado. Ipaa-aresto po, okay? Nagbanta si Senador Erwin Tulfo na ipaaresto ang sino mang magsasagawa umano ng tinawag niyang peking hearing sa Senado. Sinabi niya yan kasunod ng ikinasang pagdinig sa flood control scandal ng grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. Hit ni Tulfo, siya ang legit na chairman ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng tinaguriang new majority ng Gatchalian Block. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kasunod na isinagawang hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block, may babala si Senator Erwin Tulfo sa mga aniyay magsasagawa ng peking hearing sa Senado. Si Tulfo ang itinalaga ng tinaguriang new majority na chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. I Yan, promise. maparesto na Kahit kayo. na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Nako. Talagang papahuli kita. Nako. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng bibit-biting kita, kwikwelyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Nako, kukwelyuhan daw. Kukwelyuhan daw mga kababayan, hindi natakot. Ito na, yung sinasabi natin, no? Lumabas na yung pagiging tulpo ni Senator Erwin Tulfo, mga kababayan. No, kukwelyuhan daw si Cayetano. Bibit-bitin daw mga kababayan. Yari tayo dito. Yari. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Legitimate. Magsasampa rin si Tulfo ng kasong libel sa mga nagpakilalang dating sundalo na humarap sa hearing kahapon. Eto na. Dahil di anya totoo ang sinabi nilang dinalhan siya ng maletang may pera. Alam nyo, eto sa totoo lang, no, kung totoo yung sinasabi nitong 18 Marines na to, no, dapat umattend sila sa Lunes. Doon sa hearing po ng Blue Ribbon. No, netong si Erwin Tulfo. Kasi kung yun yung sinasabi nila, no, yun yung sinasabi natin, no, dapat harap-harapan 'Di ba? Harapan. No? Walang awat. No, pag nagsalita yung 18 Marines, lahat ng inaakusahan nandun. No? Harapan nila sabihin, i-explain nila kung paano nila ginawa. Doon natin malalaman talaga kung sino yung nagsasabi ng totoo sa script lang.
No, yung may kwento lang, yung may sinusundan lang na script mga kababayan, doon magkakaalaman yan. Oo, sa totoo lang. Kakasuhan din ng ilan sa kanila ng libel ni Senador Tito Soto Oh. dahil kasinungalingan din aniya ang akusasyong dinalhan umano siya ng pera. Pati yan si Attorney Baligod, mga kababayan, dapat gisahin din yan, no? Harapan, sabihin nila kung ano yung nalalaman nila sa harap mismo ng mga tao na inakusahan nila. 'Di ba? Doon mismo nila sabihin. Hindi yung pagkawala tong mga tao na to, tsaka nila sasabihin na gano'n. 'Di ba? Tapos bogus lang yung hearing ninyo. Oh. Halatang pilit. No, talagang pinilit nila magsalita yung 18 Marines, mga kababayan. Kabilang sa binutasan ni Soto ay ang aligasyong tinanggap ang pera ng kanyang executive assistant na ani ay 2015 pa pumanaw. Sa Lunes, magsasagawa ng hearing ang Blue Ribbon Committee ni Tulfo. Imbitado rin dito ang ilan sa mga dating Marines at iba pang inimbitahan ni na Cayetano. We are inviting them, pag hindi po sila sumunod, papaliwanagin po namin sila, and then mag-i-issue po kami ng cite them for contempt. Yeah. And entonces po, yung aming pong usaha, yung aming pong mga pulis, pwede po namin i-order na hulihin po sila, dalhin sila dito sa Senado. Kung wala po silang valid reason. Hiningan namin ng reaksyon si Attorney Levi Baligod, ang abogado ng mga ex-Marines, pero wala pa siyang tugon. Pero sabi ni Senador Rodante Marcoleta, hindi pa umano huli ang hearing na ikinasa ng Cayetano Block kahapon kaugnay ng flood control scandal. Marami po tayong kukunin. Binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera. May patatabag po tayong mga tao para i-confirm po na talagang na-deliver yun yung mga sasakyan. Suspend the hearing until further notice. Until further notice daw, mga kababayan, di ba? Ang galing Kailangan mo na kasi nila makompleto yung script. Kailangan nila makakuha ng mga tao no, na maglalabas siguro ng mga ebidensya nila na sinasabi. Baka hindi pa kompleto kasi yung script. Pinadyan na ang Kongreso hanggang July 26. Sa July 6 naman, inaasahan ang pagsisimula ng impeachment trial. Bago yan, napapag-usapan ngayon ang pagkakaroon ng special session ng Kongreso para matapos ang ilang priority measures, pati na rin ang nabinbig trabaho ng Commission on Appointments. Sa gitna ng marami pang trabaho ng Senado, wala pang nakikitang solusyon sa girian sa liderato nito. I'm willing to talk to anyone, including the 11, to find common ground. But ilalabang ko yung tama. Pati yung Senate presidency. We're not going to give up. Kung nais silang i-question, dalhin nila sa korte. Maraming mga law deans na naglabas na ng statement, no, sinusuportahan ang ating posisyon. Legitimacy has already been recognized by the Office of the President, by Malacanang, by the House of Representatives. Usap-usapan naman ngayon ang tagpong ito kahapon ng diskusyong ito ni Senadora Loren Legarda at DILG Secretary John Vic Rimulya. Papalitan ko na isa sa amin para process sila. Okay. Tapos magbutuhan. Okay. Diba, sounds better. Right? Nang tanungin namin si Rimulya, sinabi nitong nile-lecturean siya ni Legarda kaugnay sa interpretasyon ng majority sa Senado. Noong mga oras na yon, may media na malapit sa kanila na nakita naman ni Legarda. Sabi ni Rimulya, tumahimik na lang siya at tumango. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Legarda. Okay, so yan mga kababayan, yung script nila, tuloy-tuloy pa rin. No? Nakakatawa na lang talaga. So, anong masasabi po ninyo dyan? No? I-comment na lang po sa ibaba yung inyong mga opinion na atin yung pag-usapan. Alright? So, yan muli. Sana supportahan nyo ulit yung ating pagbabalik. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs. It's Mobs TV. Peace. I'm out.